Ngayon, para mapadali tayo sa paghahanap ng sira, itong positive natin ay pwede natin pang-inject. Tapos yung ground natin ay dapat nakakonect sa ground ng terminal. Okay, para mapadali tayo, kung mapapansin nyo may mga resistor yan. 4, diba? May tig-dalawa yan na left and right. Yung positive ng speaker natin, Hello mga katek! welcome back ulit sa ating YouTube channel. May gagawin tayong DB audio na amplifier. Ang kanyang model ay AB-3022BT. Okay, yung sira nito, ang sabi nga ng may-ari, distorted daw yung kabilang channel. Okay, check natin. Hindi natin muna ng power. Yan, nakaset na yung USB natin. Para hindi na rin tayo tumagal sa pagka-testing. Lagyan natin yung volume. Okay, pakita natin dito sa likod. Ito yung kanyang right channel. Normal yung kanyang right channel. Pakita niya. Ito yung kanyang right channel. Okay naman. Okay, dito sa left channel ay distorted. Yan, kung gusto nyo matutong mag-repair, panoorin nyo to para may idea kayo kung paano natin i-repair. Okay? Dahil dito tayo sa left channel may problema, okay, kailangan natin buksan muna yung ating unit. Okay? Bubuksan ko lang muna. Panoorin nyo lang buo yung gagawin natin para kung sakaling magkaroon kayo ng ganitong mga sira, magkaroon kayo ng idea sa pag-repair. Yan, may dalawa tayong wire. Itong brown natin ay negative. Sa block ng terminal natin ikakabit to. Kahit sa block ng terminal, puubra naman yan. Okay? Yan, kahit saan dun sa negative. Okay, itong positive, papakita ko muna sa inyo no, para mas maintindihan nyo. Try ko muna i-on to. Yan, nakaset naman tayo, pati volume. Yung mga baguhang nanonood po sa atin, para po mapadali tayo sa pag-repair, kung mapapansin nyo po ay okay yung right channel natin. Itong left channel po natin ay may problema. Yan, ito yung may problema natin. Ngayon, para mapadali tayo sa paghahanap ng sira, itong positive natin ay pwede natin pang-inject. Tapos yung ground natin ay dapat nakakonect sa ground ng terminal. Okay, para mapadali tayo, kung mapapansin nyo may mga resistor yan. 4, diba? May tig-dalawa yan na left and right. Yung positive ng speaker natin, dyan natin i-inject. Yan, pagka nag-ulis na ganyan, hindi tama yung pagkakabit natin. Yan. Pagka ganito, ibig sabihin, ito yung good nating channel. Kahit dito yan. Ibig sabihin, ito yung right channel natin. Pagka dito naman sa kabilang channel na to, yan, ito yung distorted. Ibig sabihin na dito tayo po-focus sa channel na to. Okay? Kahit dito yan, distorted din. Ibig sabihin, ito yung may problema nating set dito. Okay, natrace na natin agad kung saan tayo gagalaw para hindi tayo tsachamba. Ngayon, kuha tayo ng tester. Yan, naka-range lang tayo ng times 1. Okay? Dahil dito tayo may problema, dito tayo po-focus. Pero may iba na rin palang gumawa eh. Napalitan na yung mga resistor. Pero dito, okay naman yung channel natin. Ngayon, dito tayo po-focus sa left channel. Dahil dito tayo may problema, ito yung ating gagawin, ano? Ngayon, check muna natin yung dalawang resistor kung nag-open. Ang nangyayari kasi dito, laging open ang problema. Try natin itong resistor na to. Yan. Okay naman yung resistor nating 0.25. Dito, okay din yung 0.25 natin. Yan. Okay siya. Ngayon, try natin yung dalawang resistor. Kung nagka-problema yung 220 ohm. Yan, medyo may pagkasunog na rin siya. Pero try natin. Itong resistor na 220 ohm. Naka-raise tayo ng times 1. Ay, hindi pala kita. Sorry. Yan.
Yan. Okay naman yung 220 ohm. Yan, papakita natin dito. Ito yung 220 ohm sa kabilang channel. Yan, halos parehas siya, di ba? Ngayon, kailangan natin siguro munang bakasin para makita natin kung saan talaga siya nanggaling. Okay, babakasin ko lang muna. Dahil okay yung dalawang resistor natin 0.25 ohm, yung dalawang transistor na output naman yung ating i-check. Yung number ng transistor nito ay C5198, yung isa naman ay A1941. Dito muna tayo mag-check sa dalawang transistor. Ngayon, kuha tayo ng tester. Naka-range tayo ng times 1, pwede na yan. Okay. Check natin itong C5198. Yan, may palo. Ipalo dapat to. C5198 itong transistor natin. Yan. Okay pa naman to. Check naman natin itong isang transistor na to. Yan, dapat mababa na yung resistance ito. Pero high resistance siya eh. Okay, ibig sabihin may problema itong A1941 natin. Yan, para sigurado tayo, kakalasin muna natin itong transistor na to. Para malaman natin kung ito talaga yung salarin doon sa distorted sound. Okay, tanggalin lang muna natin. Habang tinatanggal po natin, huwag pong kalilimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung ating notification bell button para updated po kayo sa ating video. Meron din po pala tayong isang second channel, yung Jojo Tech Tips. Huwag nyo pong kalilimutan din pasyalan para makatulong naman po sa ating YouTube channel. Yan, ini-step by step po natin gawin para yun sa mga nagsisimula ay matuto naman po. Okay, ito po yung A1941. Ngayon, i-check po natin ulit para sigurado tayo sa tester. Okay, check natin dito sa ating tester. Okay, A1941 po siya. Sa pag-check po nito, yan, naka-range tayo ng times 1. Yan, negative ng test plug po natin ay nasa base. Tapos yung positive po natin ay nasa collector o emitter, dapat po hindi yan papalo. Pero pagka yung positive po natin ay nasa base, dapat po may palo yan. Yan, wala to sa collector tsaka sa emitter. Ibig po sabihin, yung ating transistor ay talagang may problema. Ibig sabihin po, open po yung ating transistor. Yung A1941, wala tayong makuha dito sa ating pesahan. Pero kung meron naman kayong pamalit, ubra naman. Okay, itong B na to, ubra rin naman yan. Pero meron din akong nakuha ditong mas mataas eh, yung A1943. Itong A1943 na to ay uubra para dito. Kung wala kayong pamalit na A1941, po pwede yung A1943. Mas mataas pa nga itong pwede natin pang replace. Kahit isa lang yung palitan natin dyan, ubra naman. Okay, sa mga hindi pa po marunong mag-check ng mga transistor, tuturuan ko kayo po muna para dun sa mga nagsisimula ay alam nyo kung paano i-check. Ito yung sira nating transistor. A1941 to. Yan, dapat may palo to. Pero ito wala. Pag nilipat ko dito to, dapat may palo rin. Ibig sabihin, open yon. Dito, pagka tinester natin to, yan, may palo. May palo. Ibig sabihin, may problema tong A1941. Ngayon, try natin sa times 10K. Pagka ganito ang position, dapat walang palo. Pagka binaliktad ko to, dapat may palo yan. Ibig sabihin, open talaga. Dapat ganyan to yan. Eh. Okay? Pagka binaliktad natin, walang palo yan parehas. Okay? May problema talaga tong transistor natin. Okay? Inuulit ko lang para mas maintindihan ng mga nagsisimula para kung sakaling nag-repair kayo, alam nyo kung paano gagawin. Okay? Gagawin natin na ikakabit natin itong
1943 dito. Ngayon sa pagkakabit ng mga transistor, yung mika ng ating transistor, huwag niyong kalilimutan. Kasi pagka wala nito, sigurado putok ang ating fuse. Yan. Lagyan natin ng silicone paste. Yung iba kasi hindi naglalagay ng silicone paste eh. Malaking bagay ito. Para yung init mapunta agad dun sa heatsink. Tapos yung transistor natin, lagyan din natin. Okay. Yan, mga simpleng bagay lang to pero napakalaking halaga nito para hindi agad masira yung transistor natin. Yung iba kasi nakakabit lang, hindi nilalagyan nito. Kaya yung iba, pwedeng magka-problema. Yan, ilalagay ko lang to. Tapos, pasok natin tong transistor. Lagyan natin yung tornilyo. Kailangan mahigpit para siguradong kakapit din sa heatsink. Okay, tapos sinamin natin. Yung mga naghihinang, huwag niyong i-short din sa kabilang terminal. Kasi pagka nag-short yan, pwedeng pumutok ng ating fuse. Putulin ko muna yung mga sobrang terminal. Yan. Ngayon sa pag-check nito, pagka nakahang pa, huwag niyong kalilimutan yung jumper nito muna habang nakahang. Papakita ko muna sa inyo dahil may equalizer yan. In tsaka out, diba? Dito nakakabit yan, yung jumper. Kakabit muna natin yan bago natin matesting. Kasi pagka wala nyan, walang sounds yan. Ngayon, try na natin kung gagana na. Kung hindi na siya distorted. Okay, kakabit natin yung speaker ng negative dito sa ground. Yung black na terminal. Yan. Yan, testing natin kung normal na yung sounds dito sa left channel. Okay. Yan, pantay na siya. Ibig sabihin yung isang transistor lang talaga ang naging problema. Okay? Pagka i-check natin to dito, yan, papakita ko muna sa inyo para may idea kayo, no? Nung kaninang chinek natin dito, dahil dito siya nagka-problema sa left channel, yan, piniltan natin yung 1943. Okay, ito yung distorted kanina. Ngayon, okay na siya. Ganun din dito yan. Dapat pantay sila na walang distorted. Okay, ipipix lang natin itong mismong board. Tapos, ipa-final testing natin. Okay, final testing tayo. Yan, nakakabit na yung USB natin. Tapos, kakabit ko yung speaker ng positive. Tingnan natin kung wala ng distortion. Yan, okay na lahat. Okay, yung isang transistor lang yung pinalitan natin. Yan. Pwedeng i-replace yung 1943 dun sa 1941.